Isa sa mga pinakasikat na mountain roads, hindi lang sa Ilocos Sur, kundi sa buong Pilipinas, ay ang Suyo Cervantes Road. Kilala ito sa walang katapusang kurbada, matatarik na akyatan, at sa kakaibang mga tanawin na talagang mapapahinto ka para humanga. Na talagang kikilabutan ka kapag nakita mo to ng personal. Ganyan tayo kataas. Tapos ito yung scenery natin. Pagsisilip naman tayo dito, bangin. Sumisingaw na yung fog. Oh, di ba? Tingnan nyo naman yung view dito habang nagmomotor tayo. Woo! Pero sa biyahe na ito, hindi lang ganda ng kalikasan ang naranasan natin. Dahil habang papalalim ang ating paglalakbay, unti-unting nagbago ang kondisyon ng daan. Bumuhos ang malakas na ulan. Hanggang inabot na rin tayo ng gabi sa gitna ng kabundukan. Ay! Ay! Ito, Los Gravel. Nandito na tayo sa kawalan. Ito, tire pot na yung dinadaanan natin. Tama kaya ito? Malalim kaya itong tubig na to. Kalsada ba to na putol or tas may waterfalls pa ako nakikita doon, oh. Oh, malalim-lalim to, ah. Kaya ito na yung papasok ng Besang Pass. Tayo sa kanan. Okay, good, safe. Bali, 2 hours and 42 minutes pa yung magiging biyahe natin papunta ng Layodan Farm. 77 kilometers, malayo-layo pa to. Caution, falling rocks area. Ito na yung parte ng Besang Pass na maraming bumabagsak na mga bato. Oh. Ito yung dinadaanan natin, oh. Tingnan nyo, naglalaki yan, mga higanting bato sa gilid natin, oh. May pagkakahawig din ang Suyo Cervantes Road sa kilalang Halsema Highway. Tingnan niyo yung jeep dito sa harapan natin, punong-puno ng pasahero. Tapos, ang galing, andun yung iba sa taas. Mapunta siguro yan sa Benguet. Kasi ang kadiretsuhan nito, Benguet tapos Mountain Province. Yung pinakalabas nitong mountain pass na dinadaanan natin. Okay, time check. Mag-alas 2 na ng hapon. Medyo tarik na ang araw, pero presko pa din yung biyahe natin. Dahil nga sa suot nating bagong riding jersey from InDesign. At hindi po ito pangaraniwang riding jersey lang. Dahil ito, meron na siyang pads. Kagaya din ng mga sinusuot natin na riding jacket na nakikita ninyo sa tuwing tayo ay may paglalakbay. Itong riding jersey, meron na siyang pads sa balikat, sa elbow, sa back. Ito pa yung nagustuhan ko dito. Meron siyang zipper. Madali siyang isuot at madali din siyang tanggalin. Preskong-presko habang nasa biyahe tayo. Kasi presko ng tanawin na nakikita natin dito sa harapan natin, oh. Woo! Ang sarap magmotor. Tingnan ninyo kung gaano ka-epic yung scenery na makikita nyo rito. Yung mga dambuhalang bato na makikita nyo rito sa ilog, oh, habang kayo ay nagmomotor. Oh, tingnan nyo naman kung gaano nakaka-relax yung ruta na to. Kompleto Ricados. Bundok, ilog, tapos magandang alsada. Kaya talagang pabalik-balikan mo itong Besang Pass, kapag minsan mo napuntahan. Kasalukuyan palang ginagawa yung kalsada rito. Inaayos, oh.
Buti hindi nagbibuild ng traffic, no? Kasi konti lang din yung dumadaan dito eh. Pero kung ito sa Halsema Highway, ay grabe na yung traffic dyan. Welcome Barangay Manatong. Dito pa rin tayo sa Suyo, Ilocos Sur. Habang nasa biyahe, minabuti ko munang magpagasolina dahil malayo-layo pa ang ating destinasyon. Magkano po premium dito, ate? 98.50. At dahil kabundukan ang rutang tatahakin natin, mas mabuting handa tayo dahil baka wala na tayong madaan ng gasolinahan sa gitna ng ating paglalakbay. Ay, merong hanging bridge. Dito yata kami dati tumawid eh. Pinuntahan namin yan dati. Oh, ito nga yun. Kaso mukhang delikado na ngayon yung hanging bridge na to. Sira-sira na yung kahoy. Yan oh. Tawid kayo dyan para makalipat na sa kabila. Tapos yan, para makita ninyo itong rumaragasaan na tubig oh. Ang ganda ng kulay oh. May pagka green na blue. Yan lang naman yung mga tanawin na makikita nyo rito habang kayo nasa biyahe. Ay, eto yung waterfalls. Kaso mukhang walang tubig. Ay, oo nga. Tuyo. Tabi muna tayo rito. Minto muna kami dito para magpahinga, uminom ng tubig at kumain ng mani, pampatawid gutom. Ito yung spot na kung saan kapag malakas ang ulan, meron ditong waterfalls. Yung bato na yan, kanyang kalapad yung tubig na umagos dito. Kaso 2 beses na tayong nakarating ng Besang Pass na dito tayo dumaan, wala tayong nakita waterfalls. Buti pa si Suki, na-tiyempohan niya na. Relaxing din yung spot na to dahil tinan nyo naman habang nakatambay kayo. Ito yung ilog na makikita nyo rito. Yan. Ganyan kagandang ilog ang makikita nyo rito habang kayo ay nakatambay. Tingnan niyo yung mga dambuhalang bato na makikita nyo rito. Imagine paano nalaglag yung ganyang kalaking bato mula sa bundok para makababa dito sa ilog. Ang dami nyo makikita ng ganyan dito. Ganda ng kulay din ng ilog, no? Sarap din maligo rito sa lugar na to. So ngayon, biyahe na ulit kami ni Suki. Medyo malayo-layo pa. Nasa 2 hours and 13 minutes pa yung magiging biyahe natin papunta sa ating susunod na destinasyon. Grabe yung tanawin talaga dito, no? Sa dami na ang mountain pass na dinaan na natin sa mga ginagawa nating paglalakbay, isa itong Besang Pass sa mga paborito natin. Nagsimula na tayong dumaan sa mas matatarik na mga kurbada. Kakaiba ang disenyo ng daan dito. Paakyat ng paakyat at mas nagiging mapaghamon. Kaya naman, doble ingat tayo sa bawat liko. Lalo na't may mga bahagi ng kalsada na limitado ang ating tanaw. Ito yung dadaanan natin na pataas na talagang grabe yung pagka-steep nung kalsada rito. Kaya kung makikita ninyo, yung mga sign dito talagang para ka mag-U-turn eh. Ito, tingnan nyo, grabe yung pagka-steep ng lugar na ito. Liko kong liko. Kaya kailangan mag-ingat tayo rito. Ginagawa na pala dati lubak dun eh. Opya. Grabe. Dire-diretso si Kuya, gulat ako dun Ay, sinasalubong na tayo ng view dito sa lugar na to.
Pataas tayo ng pataas. Ahon kung ahon din dito kaya siguraduhin ninyo na nakakondisyon yung mga motor ninyo pag pupunta kayo dito. Meron ulit tayong dadaanan dito na sobrang sharp na kurba. Eto, akyat ulit paahon, no? Tingnan nyo naman guys, bilog na bilog, Kailangan ng balanse talaga pagdadaan kayo dito sa lugar na ito. Lumilipat na kasi tayo sa kabilang bundok, kaya ganito Kaya talaga nakakamangha yung mga gumawa ng kalsada na ito, no? Kung ilang taon nila ginugol para lang makagawa ng ganitong klaseng daan sa gilid ng bundok. Pero kung ganito naman kaganda yung view na makikita mo sa umaga, sarap tumira dito. Ang sarap humigop ng mainit na kape. Ay, grabe lang anong truck. Delikado yun kasi may nakapark dito na jeep. Blind spot pa naman. Buti na lang mabagal yung takbo natin. Kung hindi, maaabutan tayo ng truck. Ang bilis pa naman. Inabutan na rin tayo ng ulan habang binabaybay ang kabundukan. Medyo naging madulas ang kalsada. Kaya mas doble ang pag-iingat sa bawat kurbada. Pero sa kabila ng ganitong kondisyon ng panahon at daan, unti-unti namang nagpapakita ang mas magagandang tanawin sa paligid. Sa ngayon, kaya pa namang hindi magsuot ng kapote, pero wag sanang lalakas. Doon sa destination natin, maliwalas ang kalangitan Dito lang talaga madilim sa part na to. Tingnan nyo naman yung tanawin dito. Napakaganda ng Besang Pass. Dito pa tayo inabutan kung saan mas magaganda yung mga spot dito mga tanawin na makikita natin. Woo! Ang sarap magmotor. Ganda ng Pilipinas. Pero tingnan yung bundok sa harapan natin Grabe, napakaganda Tingnan niyo yung mga itsura ng bato sa kanan natin Yung nagmumotor ka sa ganitong itsura ng kalsada at tanawin na yung makikita, kaya mong sabihin na talagang napakaganda ng bansa natin, Dito yung bawat liko mo, yung mga blind spot, yun yung mga bubungol sa inyo Ito yung spot na gusto namin hinihintuan dito. Dito na pala si Suki. Tiyempo lang tayo dito kasi blind spot. Okay, all goods. Woo! Grabe, lamig sa mata ng tanawin dito. Sino ba naman hindi mapapahinto sa ganda ng lugar na to? Para kang nagmumotor sa panaginip. Ganun yung dating. Ganun ko describe yung lugar na to. Dahil tingnan nyo yung itsura ng tanawin, ng landscape na meron dito sa Suyo Cervantes Road. Na talagang kikilabutan ka kapag nakita mo to ng personal. Kanina, binusan tayo ng ulan. Pero ngayon, ang ganda na naman ng panahon dito. Ini-enjoy na natin ulit yung ganda ng kalsada at tanawin na meron dito sa Suyo Cervantes Road. I-park nyo lang yung motor nyo dito, merong space dito. Pwede kayong magtagal dito dahil hindi naman tayo makakaabala. Tapos pag gumawi tayo rito, meron ako nakikita na pwedeng maging view deck. Ingat lang tayo kasi medyo malalim to. Bangin na to. Yan. Di ba? Ganyan tayo kataas. Tapos ito yung scenery natin. Yung mga bundok dito,
nababalutan ng damo, yung mga kogon. Natsyempohan natin ngayon na berde kasi nga nagsisimula ng mag-uulan. Kaya napakalamig sa mata na pagmasdan yung view dito. At sana mabisita nyo rin to kapag napunta kayo dito sa Suyo Cervantes Road. Pasyalan nyo to at huminto kayo dito sa spot na to. Ginagarantisado ko sa inyo 100% magugustuhan nyo yung lugar na to. Panalo. Okay, biyahe na ulit tayo. Sobrang taas na natin. Itong dinadaanan natin na to, bangin yan. Kung makikita nyo sa aerial shot natin, yan o, ganyan kalalim o ganyan kataas yung kalsada na minumotor natin ngayon. Grabe, makapigilin nga talaga yung scenery dito. I love Suyo, I'll keep it clean. Parte pa rin to ng Suyo, Ilocos Sur. Wala pa tayo sa Cervantes. Pero dito dahil mataas na nga tayo, presko na yung pakiramdam natin. Yung hangin may kasama ng malamig. Para na tayo nagmomotor sa Cordillera. Ganun yung pakiramdam. Woo! Tingnan nyo naman ang tanawin dito sa dinadaanan natin. Grabe talaga. Yun lang yung masasabi nyo dito. Grabe. Kung pwede lang nga tayo na magmotor dito na hindi na nagsasalita at pagbasta na lang yung tanawin gagawin natin. Kaso nagbablog nga tayo. Kailangan maramdaman ninyo yung saya o yung ganda ng daan. O tinan nyo yung mga bato rito. Nakakilabot yung itsura eh. Lukot-lukot yung pagkaka-design. Kasi pinalatada nila, nilagyan nila ng semento para maiwasan yung landslide, mas matibay. Meron pa tayong dadaanan dito na waterfalls. Bawal magtapon ng basura dito. Oh, di ba? Sa gilid ng kalsada, merong waterfalls kayong makikita rito. Mataas din pala to. Mula doon sa tuktok ng bundok, bumabagsak unti-unti rito. Bali, 3 layer siya. Bumabagsak dito sa ilalim ng kalsada para maiwasan lumambot yung lupa dito sa pinakasemento. Kasi pag patuloy na dumadaloy dito yan, posible na gumuho itong kalsada, lalo na kapag kaumulan. Pagsisilip naman tayo dito, bangin, kakilabot. Pero ang ganda, di ba? Ito yung tinatawag na dangerously beautiful na kalsada sa Pilipinas. Ay, ibabagalan mo lang yung takbo mo, tapos appreciate mo lang yung nakikita mo dito sa paligid. Kaya kung may pagkakataon kayo na magawa din yung ginagawa nating pagmamotor or kahit naka 4 wheels kayo, gawin nyo din kasi talagang nakaka-relax ng isipan natin, no? Yung makakita ng mga ganito kagagandang scenery dito sa ating bansa. So habang nag-aayos tayo ng mga camera natin dito, ayan, meron tayong nakita na subscriber. Sir, ano po pangalan niyo, sir? Ninong po, Louie. Ninong Louie. Yeah, Si ma'am yes. naman? Chirel. Chairel. Oo. So saan po kayo galing yan? Atok. Sa Atok, Benguet. So talagang napakasarap magmotor, no? Yes. Napakasarap magmotor pagkasama mo yung mahal mo sa buhay. Yes. Kaya po mag-ingat kayo palagi, ha? Thank you. Ingat po kayo palagi. Yan, ride safe. Sige pa, bye-bye. Kaya sa mga nanonood ngayon ng video na to, sana minsan magkasalubong din tayo sa biyahe ko para mabigyan ko kayo ng sticker at mapasalamatan din. Medyo malayo-layo na rin ang natakbo natin sa biyaheng ito. Pero sa totoo lang, hindi mo halos mararamdaman ang pagod o pagkainip sa pagmamotor. Dahil sa bawat kilometro
ay may bagong tanawin. Likas na ganda ng paligid. At mga kalsadang talagang nakakabighani. At makalipas lang ang ilang minuto, narating na rin natin ang susunod na bayan na ating babaybayin. Welcome Summer Capital of Ilocos Sur, Municipality of Cervantes. Sa mga oras na ito, huminto muna kami para magpahinga at magmerienda. May ilang tindahan kasi rito na pwede mapagbilhan ng pagkain at inumin. Hinto muna tayo dito saglit para magkape. Ito na yung binili natin kopi ko na ice. Parang masarap to eh. Pwede kayong huminto dito pag nadaan kayo. Maraming kayong pwedeng mabili. Boundary siya ng Suyo, Ilocos Sur at Cervantes, Ilocos Sur. Kaya magandang pagkakataon na rin ito para makapag-unat bago ipagpatuloy ang ating biyahe. Okay, kasadahan na ng Cervantes yung ating minomotor ngayon, ang summer capital ng Ilocos Sur. Legit kasi nangangagat na yung lamig dito. Nasa bungad pa lang tayo ng Cervantes ramdam na natin yung nanonood na lamig dito. Meron ng bagong kalsada rito, pero pwede rin tayong dumaan dyan dahil madulas dito. Yan ang iniiwasan natin. Wala naman tayong kasalubong kasi may landslide dito na naganap, kaya nasira. Mag-alas 5 na ng hapon. Nagsuot na tayo ng kapote dahil meron tayong mga nakasalubong na basang-basa ng ulan. Baka kasi mamaya abutan tayo ng biglaan, walang masilungan dito. At least ngayon ready na tayo, no? Kahit na buhusan tayo ng ulan. Ang dami ng pine trees dito, oh. Wow. Yung mga pine trees, nabubuhay sila sa malalamig na lugar. Kaya dito sa Cervantes, Ilocos Sur, may ganyan na. Dito sa Cervantes, Ilocos Sur, marami kayong dadaanan ng mga ganito, yung mga bukal na tubig. Kaya mag-iingat po tayo, no? May kadulasan yung kalsada. At ganun pa din yung kondisyon ng kalsada rito. Walang katapusang liko-liko. Intestine pa rin, no? Kagaya niya, no? Tignan mo, grabe. Sikon-siko. Wow. Nababalutan na ng makapal na ulap yung tuktok ng bundok. Kaya mas patindi na patindi, mas pa-epic ng pa-epic yung tanawin na nakikita natin dito. Mukhang may nasirang kalsada rito, oh. Gumuho ba? Nawasak yung pinaka harang, yung barrier. Dito lang tayo sa bandang gitna kasi ang daming lumot dun sa gilid eh. Yan na yung malakas na ulan bumusa sa atin ngayon. Oh. Sarado na natin yung ating less ang helmet natin. At hindi nga nagtagal, inabutan na rin tayo ng malakas na ulan. Yari na tayo nito. Waterproof rider na ulit tayo. Woo! Isa talaga ito sa mga hindi maiiwasan kapag bumabiyahe ng malayo. Ganyan din ang mararanasan ninyo kung sakaling gawin nyo din yung mga ating ginagawang paglalakbay, no? Init, araw, at ganitong panahon na maulan. Kaya dapat lagi tayong handa sa mga ganitong sitwasyon, lalo na kapag motor ang gamit natin. Mahalaga talaga ang maayos na kapote para kahit umuulan, tuloy lang ang biyahe nang hindi gaanong nababasa. Pero kahit nakakapagod at iba't ibang kondisyon yung ating nararanasan sa
mahaba nating paglalakbay. Sulit na sulit naman sa magagandang tanawin na ating nakikita, magagandang tanawin na naibabahagi ko sa inyo. Kaya masayang masaya pa rin tayo, no, sa ating mga ginagawang paglalakbay. Hanggang kaya natin, hanggang malakas tayo, tuloy-tuloy lang tayo sa passion natin na ibahagi sa inyo ang ganda ng Pilipinas gamit ang motorsiklo. Makalipas ang ilang sandali, nadaanan na rin natin ang kilalang Besang Pass National Park. Ramdam na talaga ang lamig ng panahon dito. At mas lalo itong gumaganda dahil sa mga tanawing bumabalot sa kabundukan. Mula doon sa bangin, sumisingaw na yung fog. O, di ba? Tapos, pag sumilip tayo dito, yan ang tanawin natin. Napakataas na natin. Mula rito, tanaw yung kapatagan, yung bundok. Tapos ito, yung napakakapal na pine trees na makikita nyo rito. Ang epic nito guys, tignan nyo, sumisingaw yung ulap nanggagaling dun sa baba, pataas. Pagka mga ganitong oras, yung papahapon na, ganito yung nararanasan natin dito, o yung tanawin na pwede ninyong makita sa mga mountain pass na ating dinadaanan. Pakaganda ng lugar na to. Ayan o, tingnan nyo naman o. Woo! And habang tayo ay nagmomotor, yung malamig na ihip ng hangin pumapasok sa loob ng helmet natin. Napakasarap magmotor sa ating bansa, lalo na sa mga ganitong mountain road or mountain pass. Magana mo lang talaga yung pagmumotor mo dito, tapos langhapin mo yung simoy ng hangin. Ano, yung mga tuktok ng pine tree, kitang-kita natin dito dahil nga ang taas natin. Bangin kung bangin. Yung huhulugan mo dito kapag nagkamali ka. Kaya sa mga ganitong daan, kailangan talaga maingat. Doble ingat yung gagawin natin na pagmumotor, no? Hindi pa pwedeng ano rito, mabilis ang pagpapatakbo, yung magkasaktuhan lang. Tingnan nyo naman yung view dito, oh, habang nagmumotor tayo. Woo! Gilid ng bangin. Medyo nakakalula, ah. Buti na lang meron pa rito ano, yung mga harang. Pero ang ganda ng spot na to. Pag dumungo tayo dun sa ilalim, nakakapanginig tuhod eh. Ito yung literal na breathtaking views. Yan, maganda-ganda na yung panahon dito. Kahit ambon, wala na dito sa lugar na ito. Mas may enjoy na natin yung ride na ginagawa natin dito. Freewheeling lang tayo dito kasi pababa na yung kalsadang dinadaanan natin. Ay, paganda naman sa lugar na ito, no? Yung nagmomotor ka sa loob ng kagubatan na merong magandang kalsada, ganyan yung mararamdaman ninyo o mai-imagine ninyo kapag dumadaan kayo sa mga ganitong ruta. Puro yellow line na yung nasa gitna ng kalsada. Wala nang katapusan talaga to na zigzag. Hindi nadaanan natin dito sa Sarabantes, Ilocos Sur. Ayan, ito, grabe oh. Woo! Wala tayo mag-U-turn eh.
Ngayon ay alas 6 na ng hapon. Nag-aagaw na yung dilim at liwanag sa biyahe natin. At mas pagrabe pa ng pagrabe yung zigzag na ating dinadaanan dito. Yan. Buti na lang medyo tuyo na yung kalsada rito sa part na to. Okay, may signal na tayo. 1 hour and 17 minutes pa yung magiging biyahe natin papunta sa ating destinasyon. 37 kilometers. Ganun pa kalayo. Nakapagtanggal na rin tayo ng kapote sa wakas. Kaya mas ramdam natin yung nanonood na lamig dito sa Cervantes, Ilocos Sur. Huminto muna kami dito sa barangay ano to? San Juan Kuya. San Juan. Tapos yan, yung mga bata. Yan, nakita natin dito. Ano pangalan mo kuya? Raven Kuya. Ha? Raven. Raven. Tapos si? Jadrick po. Si J. Drake. Mga taga dito sa Cervantes, Ilocos. Ito, nanonood sa atin to. Si kuya, nakita tayo habang nagpapalipad tayo ng drone kanina. Ngayon ay 6:38 na ng hapon. Malapit na mag-alas 7. Nasa isang oras pa yung magiging biyahe natin. Itong mga kabundukan na nakikita nyo sa likod natin, diyan tayo galing kanina. Diyan yung Besang Pass o yung Suyo Cervantes Road. Nandito na tayo ngayon sa Kapatagan at babaybayin na natin itong kalsada. Paakyat ulit tayo ng bundok papunta ng Mankayan, Benguet. So ngayon, dire-diretso na yung biyahe natin. Magmamotor na lang kami ni Suki hanggang makarating tayo sa ating destinasyon. Okay? Yeah. Inabot na nga kami ng dilim sa biyahe. Mataas ulit na kalsada tong dinadaanan natin at nakikita ko sa mapa na zigzag din. Pakyat na ulit tayo ng bundok. Habang lumalalim ang gabi, unti-unti ko na ring narating ang rehiyon ng Cordillera. Okay, dito na tayo sa rehiyon ng Cordillera. Yan, Pro Cordillera, home of the most disciplined cops. Mas lumalamig ang hangin at mas tahimik ang paligid. Hindi nagtagal, narating na rin namin ang bayan ng Mankayan, Benguet na siyang sakop ng lugar na aming pupuntahan. Nakakamangha ang kahabaan ng kalsada rito dahil sa dami ng solar lights. Kaya kahit gabi at paakyat sa mga liko-likong daan, maliwanag pa rin ang ating biyahe. Ang ganda rito, liwanag. Wow, tignan nyo naman may liwanag ang buhay dito sa Mankayan, Benguet. Nakaka-amaze na nakikita natin na ganito kaunlad yung lugar na to, no? Binigyan ninyo ng liwanag ang madilim na kalsada na liko-liko at bulubundukin. Pero habang papalapit kami sa aming destinasyon, mas nagbago ang kondisyon ng kalsada. Mas tumarik ang mga ahon. Oh, grabe taas ng kalsada. Ahon kung ahon. Kailangan talaga yung driving skills mo dito. Medyo biyasa ka na sa mga ganong klaseng kalsada. Tama pa ba itong dinadaanan natin? Paliit ng paliit ang daan. Biglang may mga parang putol na kalsada na hindi mo maintindihan. Biglang lubog. Kaya kailangan matalas yung mata mo dito, malinaw. At sunod-sunod na ang malubak, mabato. Ito, mahaba-haba ng lubak to. Meron pa ka tayong dadaanan ditong sementadong kalsada. Ito, halos gravel. Pero hindi naman siya ganun kababa or katarik. Nandito na tayo sa kawalan. Woo! Masarap magmotor. Matatawa ka na lang talaga sa pinaggagawa mo, no? Kapag nakakaramdam ka ng mga ganitong hirap sa biyahe. Ang tataas ng mga bato. Maputik na bahagi. Medyo madulas. Ito nga, madulas nga. Ito pa. Madulas na to. Tama pa kaya itong dinadaanan natin. Siguro. Bahala na si Batman. Pati mga tubig na umaagos sa kalsada na kailangan daanan. Malalim kaya itong tubig na to. Kalsada ba to na putol or
Tapos may waterfalls pa ako nakikita doon, oh. Oh, malalim-lalim to, ah. Tatawid tayo dito, oh. Medyo malalim to. River crossing ah. May river crossing pa tayo. Hindi pa tapos yung adventure natin, tama? 2 minutes na lang. Sige. Taas na lang natin yung paa natin. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Alright. Malalim-lalim din yun, ah. Halos lubog yung gulong ni Suki. 2 minutes na lang pero may river crossing po tayong ginawa. Ito tire pot na yung daladaanan natin. Tama kaya ito? Lo. Para bumabalik yung ano, ah. Yung na-experience natin dito sa Mankayang Benguet dati, ah. Papunta ng Bakangan Escapade. Ano? Okay na ba? Ito na? Ah, sila? Ayun na pala eh. Ito lang pala yung magiging parking natin dito. Okay, sa wakas at narating na rin natin itong Layodan Farm. Medyo mahaba-haba yung naging biyahe natin. Nakaramdam talaga tayo ng pagod. Siyempre gutom, no? Dahil nga kumain tayo na alas 9 pa ng umaga. And yan, grabe sulit naman yung ating naging biyahe pagdating natin dito sa Layodan Farm. Natin nyo naman yung setup nila dito. Excited na ako na makita to sa umaga. Napapalibutan tayo rito ng mga punong kahoy, pine trees. Yan. Tapos meron silang ginawang view deck dito. Dinig na natin yung alingaw-ngaw nung ragasanang tubig sa waterfalls. Bukas, ipapakita ko sa inyo kung ano ang mga meron dito, kung ano yung makikita ninyo sa lugar na to. Sa ngayon, kailangan muna nating magpahinga. Kakain muna tayo. At nagpaluto na tayo dito sa kanila ng pagkain habang tayo ay nasa biyahe. At pwede nyo rin gawin yan kapag pupunta kayo rito sa Layodan Farm, para pagdating nyo rito ay kakain na lang kayo. Pwede nyo hingin sa kanila yung menu. Ganun yung ginawa namin. Kasi ito yung napili namin na pagkain dito. O nga pala, PM kayo sa Facebook page nila para dun kayo maka-order. Yan. Chicken. Inihaw yata to, no? Tapos gulay. Siyempre kanin. So, ito yung magiging dinner natin. Tapos meron pa siyang kasamang sabaw. Mushroom soup. Nilagay sa bao ng buko. O, di ba? Niyog. Bango. Tapos may kasama pang ganito. Ano to, bro? Salad. Salad. Apple saka kamatis, no? May raisin. May kasamang raisin. Yan. Ito yung pwede nyo ma-order dito sa Layodan Farm. Yan, tara, kain na tayo. Tikman na natin yung pagkain nila dito. Ako'y talagang nanginginig na sa gutom. Nagkandaligaw-ligaw pa tayo, no? Ayun, meron pa tayong complimentary wine. Ano po yan? Carlo Rossi. Sweet red. 9% alcohol. Okay. Para kami nagde-date ni Suki dito. Maraming nagshota dito. Meron pa Diba? kaming wine ah. Magto-toast ba tayo? Magkaganon yung Pwede. Ayos na ayos to sa couple, no? Kung halimbawa, may girlfriend kayo, asawa, dala nyo dito sa Layodan. Dala nyo dito sa Layodan. Grabe. Ganda rito. Meron pang ganito. Water with lime and mint. Yan. Grabe. Water with lime and mint. Ulit dito, servisyon totoo. Sina ate. Shoutout kina ate. Nice food tayo. Diba? Nung gabi pa lang. May experience nyo din yan kapag pupunta kayo dito sa Layodan Farm. What? Laki yung chicken nila. 220 pesos nga pala yung price itong in-order natin. Chicken with vegetable. Anong vegetable nga to? Spinach ba to? Ma'am, spinach yung gulay. Talbos. Nakamote. Tapos yung gulay nakasama ng manok. Talbos ng kamote. Sarap.
Sarap nung ano, ng manok. Salad din na rin. Sarap. Ulo salad din. Perfect combination itong manok tapos talbos ng kamote. Sasawa natin toyo lang. Malasa yung manok nila dito. Ganda ng ambience ng lugar. Relaxing tapos sarap ng pagkain. So bukas hanap tayo ulit ng pwede nating orderin dito. Yung almusal natin. Sarap. Mushroom soup Ayan o. Wow. Sarap. Food vlog na naman tayo. Sarap. Lamig ng panahon dito, ayos na ayos tong makahigop ng ganitong mainit na sabaw. Tapos ito pa yung isa. Yung salad nila. Apple, tomato, may kulay green, hindi ko alam kung ano to eh. Pero ang bango niya. Yung dressing, sarap mo. Sarap, grabe. Try nyo to dito sa Layodan. Sarap na itong salad nila. Ito yung soup. Panalo. Siyempre, hindi mawawala yung paborito natin. Brewed coffee. Kanina, habang tayo ay pababa, meron silang taniman dito ng kape. At itong kape na ginagamit nila o yung binibenta nila dito ay sarili nilang ani. Fresh na fresh. Yung amoy. Pakita ko sa inyo. Yan o. Ang kape dito sa Layodan Farm. Sarap. Gaano kasarap magkape sa ganitong lugar. Ramdam mo yung lamig ng panahon. Tapos syempre, ito yung panlaban natin, yung humigop ng mainit na kape. Habang pinapakinggan natin yung paligid, nakakabingi yung katahimikan dito. Para tayo nagte-trek sa kabundukan. Pawang mga tunog ng ibon, kuliglig, yung naririnig natin dito. Yung ihip ng hangin sa mga pine trees, tapos yung waterfalls. Maraming salamat sa mga nanood ng vlog natin na to. Sa Cervantes, pinuntahan natin yung waterfalls hanggang makarating tayo dito sa Layodan Farm ng Mankayan, Benguet. Kita-kits tayo bukas.